Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, pag-usapan din natin itong si ex-NBI agent Attorney Rick Diaz, ang kanyang comment sa confidential funds. Matindi to. Matindi ang comment ni agent Rick Diaz. Actually, itong si Attorney Rick Diaz, ito si Rick Diaz, abogado yan. Kababayan namin yan sa Bicol. Kaibigan yan ni dating Vice President Leni Robredo. Tumulong yan ng malaki sa kampanya ni dating Vice President Leni Robredo. Dati yan na lawyer yan, dating NBI director, tinatawag niya lang ang sarili niyang agent. Kasi nag-rose yan from the ranks. Talagang galing sa ordinaryong ahente ng NBI, naging regional director. Alam niyo yung kay Ampatuan? Siya yun. Siyang umaresto kila Ampatuan. Noong Maguindanao Massacre. At kung saan-saang region siya na-assign, kung ano-anong trabaho. At mula talaga yan sa mula sa ranks. Mula sa ordinaryong rank and file hanggang sa ma-promote ng ma-promote. Kaya alam niya talaga ang gawain sa NBI, yung surveillance, information gathering, yung pag-maintain ng mga assets, informants. Alam niya yan. Kaya nung napag-usapan itong tungkol sa itong tungkol dito sa confidential funds ni Sara at napakaraming mga binabanggit na mga purchase of information sa isa lang na informant, 50,000. Sus naman. Mary Grace Piatos, 50,000. Purchase of information. Tapos reward. Reward. 150,000. Kaya sabi ni rental, safe house. Rental of safe house. 16 days ay 11 days. 11 days, 16 million? O di halos 2 million ng isang araw? Kaya talagang matindi. Nag-comment na itong si ex-NBI agent Attorney Rick Diaz. Ito yung sinabi niya, basahin ko. Ang dami-daming palusot para nakawin ang confidential funds. Kesyo binili ng information. Sabi niya, napamura tuloy siya. 31 years akong NBI agent at marami rin na-solve na kaso. Hindi ako bumili ng impormasyon. Nagbibigay ako ng pamasahe at pangkain pero hanggang doon lang. Yun. Kasinungalingan yang bumili ng impormasyon. Yang pagrenta ng napakamahal na safe houses, isa pa yang kasinungalingan. Lukuhin ninyo, lelong ninyo dahil halos naikot ko ang Pilipinas. Natutulog ako sa mga mumurahing hotel at motel kasama ang testigo o asset. Kabalbalan lang ang pagrenta ng mga mahal na safe houses na presyong Forbes Park. Yung mga surveillance daw na yan, anong klaseng surveillance? Stationary, walking or mobile? Ilang araw at ilang involved na mga operatives? Anong gamit? Motorsiklo o sasakyan? Kung stationary, paano ginawa? Magrenta ng bahay katabi ng sinusurveillance? Daming kalukuhan lang ang mga justifications na yan. Dati akong Chief of Staff ng Domestic Intelligence Service ng NBI at halos 6 na taon akong naupo sa coordination meetings with all intel operatives ng NICA. Hindi ako kumbinsidong mga trained intelligence operatives o totoong mga operatives siyang mga tauhan ni VP Sara. Aminin nyo na ninakaw nyo lang ang pera ng gobyerno. Ang dami nyo pang palusot. Matindi talaga. Hindi, kilala ko to si Attorney Rick Diaz. Kaibigan kami nito. Taga Bicol yan. Uragon yan. Sa Manila na siya nakatira. Kasi matagal yan sa NBI. Na-assign yan sa kung saan-saang regions. Kaya itong sinasabi niya, makikita nyo naman yung tono ng post niya eh. Talagang, sabi niya nga, feeling annoyed. Napapamura siya, napapasuka siya. Kasi kita nyo naman yung yung liquidation ng Office of the Vice President at saka ng DepEd tungkol sa confidential sus naman.
napapamura si Attorney Rick Diaz eh. Purchase of information, bumili ng impormasyon, magkano? Isang informant lang, 50,000. Mary Grace Piatos, Andy Lim. Sabi niya hindi. Kung may informant daw siya, pinapakain, pinapamasahihan, pero hindi ganyan. Hindi ganyan na isang informant. Purchase of information, 50,000. Tapos gagamit pa ng mga alya. Tapos magrerenta ka ng safe house, kasing mahal pa sa Forbes Park. Kalukuhan yan, sabi ni Attorney Rick Diaz. Aminin na lang daw na ang totoo, yung confidential funds na yon ay ninakaw, kinurakot, binulsa. Wag na daw magpalusot pa kung ano-ano pang palusot. Sabi ni Attorney Rick Diaz. Aminin na lang, ninakaw nyo na yung pera. Kaya wag na kayo kaya yung mga nagdidepensa diyan sa confidential funds ni Sara, yung mga totoo talagang involved sa intelligence work, intelligence gathering, surveillance work, surveillance gathering, surveillance work, yung pag-gather ng mga intelligence information. Yung talagang totoong involved dyan, alam na yung mga ginawa nila Sara doon sa liquidation, kalokohan yun. Yun ang sinasabi ni Attorney Rick Diaz. Alam nila ang totoo. Hindi ganyan. Hindi naman ganun kagastos. Simple lang. Tama yung sinasabi niya. Kung iimbestiga ka, hindi ka naman rerenta ng mamahaling mga safe houses. Yan? Siya daw, tumutuloy sila sa mga mumurahing hotel, motel, o yun. At saka, nagrerenta sila, motorsiklo, kung may sinusurveillance sila. Kung may informant man sila, pinapakain nila, siguro bigyan ng konting pera, pero hindi ganun. Hindi ganun na tulad nung liquidation ni Sara Duterte. Aminin na lang daw ninyo, na ninakaw ang pera, yun. Kaya sabay sabi ni Attorney Rick Diaz, Okay, magandang araw mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.